Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng Mahal na Birhen, ang ina ng laging saklolo. Natitiyak ko, walang Katolikong Pilipino na hindi naging bahagi ang araw ng Miyerkules pagdating sa debosyon sa ating mahal na ina. Sa aking sariling karanasan, doon sa amin sa Tondo, namulat ako sa unang pagkakilala sa Mahal na Birhen. Saan? Sa Black Rosary. Doon sa amin sa Tondo, kaming mga batang maliliit, ang laging tanong namin, nasaan ang Black Rosary? Aalamin po ng mga kalaro ko kung nasaan. Bakit? Aalamin namin kung saan ibababa yung Black Rosary. 3 araw lang po yan, no? Unang araw, pangalawang araw, at yung pangatlong araw, pangatlong gabi, doon na po ibababa, no? Yung Black Rosary. Ibig sabihin, kapag ibababa na, kainan. Aminin niyo yan. Minsan tinatanong niyo, kayo na ibababa? Kay Mrs. ganyan. Ay, sopas ang laging hinahanda doon. Pag may baba ng Black Rosary, alam na natin ang handa, sopas at puto. Kaya hindi po ako mahihiya. Nung bata po ako sa Tondo, doon po ako tumaba. Pupuntahan po namin kung saan ibinababa, no, ang Black Rosary. Pero paano po ba natin mauunawaan ang titula ng Mahal na Birhen ngayong siya'y ating ipinagdiriwang? It is a big consolation for all of us Catholics that Our Lady, our Mother, the Mother of Jesus, is a great consoler. Hindi lamang siya ina, siya rin ay laging takbuhan sa panahon ng pangangailangan. Naalala ko po noon, nung bata ako, laging sasabihin ng nanay ko, pag may pangangailangan ka, lumapit ka sa Mahal na Birhen, ipagkakaloob niya sa'yo. At sa buhay ko bilang pari, lumalaki po ako, wala akong natandaang hiniling sa Mahal na Birhen na hindi niya ipinagkaloob sa akin. Tunay na ang Mahal na Birhen, hindi lamang ina. Ang Mahal na Birhen, laging handa upang sumaklolo sa atin. Kung kaya nga po sa Ebanghelyo, ating natunghayan, inihabilin ni Jesus habang nakabayubay sa krus ang kanyang mahal na ina sa kanyang alagad na minamahal. Alam niyo, habang nagninilay po ako, siguro kung hindi po kasama ni Juan ang alagad na minamahal, ang Mahal na Birhen, siguro kagaya niya, kagaya ng ibang mga alagad, iniwanan din niya si Jesus. Ayon po sa tradisyon, sabi sa Ebanghelyo, naroon sa paanan ng krus ang Mahal na Birhen at ang alagad na minamahal. Maybe, perhaps, John have also tried leaving Jesus behind. Kagaya ng mga alagad, sigurado, inisip din ni Juan na iwanan ng Panginoon. Pero ano ang nangyari? John was not able to leave Jesus behind because Mary was holding on to him. Alam nyo, yun po yung imahen na patuloy ko pong tinitignan kahit po ngayong ako ay pari na. Maraming pagkakataon, ibig din naman natin talagang iwanan ang Panginoon. Maraming pagkakataon, pinagpapalit natin si Jesus. Pero siguro, o marahil, ang aking debosyon sa Mahal na Birhen, ang siyang pumipigil sa akin upang huwag iwanan ang Panginoon. Mary is always holding me by the hand so that not only to protect me, but also
so that I will not leave Jesus behind. Kaya ito po yung unang bagay na pwede natin makita sa mahal na ina. Bahagi ng kanyang pagsaklolo, tutulungan niya tayo, sasamahan niya tayo na huwag iwanan si Jesus. Pangalawa, ano po ba yung pagsaklolo na binibigay na tulong ng mahal na ina? Para po ba itong isang vending machine na kapag hinulungan ng ilang barya, presto, makukuha ang gusto? Para ba itong isang palakasan na kapag nag-alay ng bulaklak, ibibigay ang bawat ibig? Hindi. Sa pagsaklolo po natin, o sa pagsaklolo sa atin ng mahal na birhen, isang bagay po yung kanyang gagawin. Do what He tells you. Tutulungan tayo ng mahal na birhen upang matandaan, upang panindigan, upang piliin, upang gawin. Ano ba ang nais ng kanyang anak? Ano ba ang ibig ni Jesus? Ano ba ang gusto ng Diyos? Kaya sa bawat paglapit natin sa mahal na birhen, sa panahong tayo'y naguguluhan, sa panahong tayo'y nahihirapan, sa panahong tayo ay dumadaan sa mabigat na pagsubok ng ating buhay, ang lagi niyang paalala, ano bang sabi ng anak ko? Ano bang turo ng aking anak? Ano ba ang paalala ng ating Panginoon? Ang mahal na birhen, sumasaklolo upang laging ipaalala ang kalooban ng Diyos. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, hayaan natin ang mahal na birhen, hindi lamang maging ina para sa atin, kundi hayaan natin ang mahal na ina na tayo ay saklolohan sa panahong matindi ang ating pinaglalabanan. Matindi o mahirap ang ating pinagdaraanan. Nang sa gayon, sa pagsaklolo ng mahal na birhen, tutulungan niya tayong huwag nating iwanan si Jesus. Sa pagsaklolo sa atin ng mahal na ina, tutulungan niya tayong ipaalala, ano ba ang kalooban ng aking anak? Mahal na birhen, ina ng laging saklolo, ipanalangin niyo po kami. Amen.